happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Tarantadang tonta kang hayop kang babae ka, punyatera inglatera. Hindi, okay, si Ngagavam ang namili kay Sara Duterte para maging vice president niya. Nag-apply si Bangag kasama ng kapatid niyang si Amy Marcos kay Sara Duterte para maging vice president niya si Bangag. Dahil akala nga nung magkapatid, tatakbo itong si Sara Duterte bilang presidente. Kaya nag-apply yung dalawang magkapatid kay Sara. Ulul kang putang ina kang Sharon ka. Hype ka, Ate Sharon. Kaya ayaw ni Gabi sa'yo eh. Dahil sa ganyang ugali mo, tarantada ka. At saka pwede ba, no? Huwag mo na ipilit yung asawa mong matching. Huwag mo ipilit. Naalala mo nung kinakampanya mo yan, nag-umiyak ka pa. Bakit ayaw niya sa asawa kong si Kiko matching? Ang dami-dami naman niyang ginawang batas. Tangina mo, iyak-iyak ka pa kasi alam mo, ayaw ng taong bayan kay Kiko sa asawa mong sirang ulo, sa asawang mo matching. Putang ina, isipin mo mabuti Ate Shaw yung sinabi mo ha. Hindi ba nakakahiya kay Mama Lenlen? Dahil si Mama Lenlen ang presidente ng asawang matching no panahon na yun. At para sabihin mo pa na mali yung choice, tangina mo, hindi naman namili si Bangag. Kaya nga sila lumapit kay Sara. Hindi daw kasi nila matatalo si Leni Robredo, kaya kailangan nila ng tulong ni Sara. Si Sara ang nagkamali ng tinulungan. Tangina ka, may pasabi sa kabi ka pa ng, Sara Duterte is not my fan. She's my sister. She's like a sister to me. Ina mo. Tado ka. At saka pwede ba mahiyak nga kay Mama Lenlen? Si Mama Lenlen na presidente ng asawang matching. Ipapaalala ko lang sa'yo na nung tumakbong vice-presidente ang asawa mong malakas lumamo ng saging, okay, 9 million lang ang boto niya. While Mama Lenlen, 15 million ang boto. Ibig sabihin, 6 na milyong kakampwet ayaw sa jowa mong matching. Sasabihin mo pa, mali ng choice? Singag ba? Tarantada. Alam mo ba, ipapaalala ko ulit sa'yo ha, Shawi. Ang asawang mo matching, ang nagsabi, wag daw magpakasiguro ang mga Marcos dahil hindi habang buhay nakalibing ang bangkay ni Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Siya nga ang nangunguna para ipahukay ito. Gaga, pag uwi mo, pakasampalin ka ng asawa mo sa mga pinagsasabi mo. Dahil ikaw mismo ang nagpapahiya sa asawa mong hayop. Akalain mo yung sabihin mo, mali yung choice. Sa palagay mo ba gusto ng asawa mong matching na makapareha si Bangag? Di ba? Ngayon, kain suka kayo. Kain suka. Nakakahiya ka. Kaya ayaw ni Gabi sa'yo eh. Alam nyo ba, isang chika lang to, no? Bago ako mag-bye-bye. Si Gabi Concepcion, lahat ng paraan ginagawa niya para hindi niya makasama sa movie itong si Ate Shawing Gaga. Hanggang dumating doon sa punto na wala ng choice si Gabi Concepcion kundi magpataas ng presyong hindi kakayanin ng producer para lang makatanggi na makasama si Shawi sa isang movie. Ganun niya kinasusuklaman niya si Ate Shawi. Ngayon naunawaan ko na si Gabi kung bakit sukang-suka siya dyan kay Ate Shawi. Puta na, nakasuka kang hayop ka. O yung tain ni Bangag, lamunin mo. Tangina mo, subuan mo yung asawa mo.